most of the time. It is hard to maintain our faith, our trust in the Lord, especially in times or moments that we are alone. When things fall out of place and things didn't go the way we wanted it to. Sometimes yung expectation hindi nangyayari. And especially do tayo in the midst of the hardest situation and sa buhay natin. Saka yung biggest battle natin sa ating buhay. And sa moment po na yon, doon po natin dapat, ito po yung time natin na test ng Lord, yung ating faith at trust, kung dapat tayo ay mas tumibay at mas tumatag sa pananampalataya sa Kanya. This is the time that God is testing our idea. Yung mga words of God na naririnig natin, na just sa preaching, saka po sa exhortation, ito po yung time na kung kaya ba natin siyang maisapamuhay. It is easy to trust God when the situation is easy. Ang daling magtaas ng kamay during the worship. But times will really come na in the midst of everything, especially kapag tayo nag-worship, minsan pag tayo nandun sa situation na mahirap, hindi natin ma-observe yung worship. Ang pumapasok sa ating isipan is yung mga sitwasyon kung saan tayo nagdudod. Kahit minsan, bigay hindi natin magawa. Yung magtaas ng kamay, hindi natin magawa. Di po ba? Meron po talagang hardship na dumadating sa ating buhay. And the worst thing happened is, hindi lang yung worship natin hindi nawawala. Minsan tayo ay nag-turn back sa ating faith to the point na hanggang sa worst thing is, nag-leave na tayo sa church. When we are in the middle of the big storm and the wave the station, ay yung temptation talagang kinakain na tayo, we need to look up. Tingnan natin ang Panginoon at magtiwala sa Kanya. This is the moment that God is testing our faith, building our relationship with Him, kung talagang malalim na ba tayo sa ating pananampalataya. There is no correction. Kasi yung mga sitwasyon yan, ito yung mga correction ng Lord. Yung pagdidisiplina, yung trials, temptation. Minsan yung temptation, binibigay ng Lord, and sometimes inaalaw niya si Satan na gamitin yon upang ma-develop ang ating spiritual strength. Para kung tinedas tayo ng Lord, hanggang saan ka ba? Diba? Para tayo ay past that battle, yung breakthrough will come. So when the testing comes, we should not forget that God has promised to us. Dito po yung favorite verse ko, 1 Corinthians 10 verse 13. God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so you can endure it. God never promised us na hindi tayo makakaranas ng hard times. And He never, kahit po sa Bible, walang tayong makikita na ang buhay natin is only a smooth sailing. Wala po. But ang promise po ng Lord is nasa Deuteronomy, one of the promises of God is nasa Deuteronomy 31 verse 6. The Lord your God will go ahead of you. He will never fail you nor abandon you. We need to be strong, courageous. We should not be afraid nor panic when trial comes our way. Sabi po sa Psalm 55 verse 22, give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fail. Yung po one of the best prayer po is yung iba sa pagkatali sa request. Basa ko po na one of the best prayer is ask God to give us more spiritual strength. Para po when the problem, temptation comes our way, ginagawa natin yung pinagpipilitan pa rin natin na gawin yung sarili natin way. Hanggang sa kayo ay mapagod, maging exhausted.
to the point we almost give up. Ito po yung nabasa ko, the longer we live, the longer we realize that everything is in the hands of the Lord. At ang pangatlo po ay we are required to wait on the Lord. Ang habang tayo ay nagre-wait kay Lord, we are entitled, we should trust God in the impossible things because God is the God of all the possibilities. Because, at lagi po natin yung nakikita ng Lord, lahat ng bagay beyond ours, beyond ours. Trust in the Lord even the situation is helpless and hopeless. Don't ask God bakit, paano, because God will really take good care of us. Isaiah 59 verse 1. Listen, the Lord is not too weak to save you, nor His ear is deaf to hear your call. Meron pong kwento. Medyo dito ko itatawag, pero medyo mahaba yung kwento. Yung pong buhay ng isang agila, kasi yung nasa Isaiah is the life of an eagle. Yung pong yung mga magulang ng agila, magagawa daw sila ng puga, doon sila akan sa mataas na puno. Doon po nila ilalagay yung kanilang puga. Pag ang agila po ay magsisimulang mangolekta ng matitigas na bagay, matutulis na bagay at mga bato para ilagay po ito sa paligid. Para masugatan ang kanyang mga inakay. Pagkatapos, lalagyan niya ng yung bato, lalagyan niya ng mga dahon, yung mga branches. At saka yung kahuli-hulihan po ay yung mga balahibo. Kaya ang mga pag nag-lay na siya ng egg, yung mga tapos makikisa, yung mga eaglets po, magiging comfortable pa rin sila kasi nasa ilalim po yung bato, yung mga branches, bago yung mga dahon, bago yung mga balahibo. Comfortable pa rin po. Pero, sabi po sa Deuteronomy 32 verse 11, like an eaglet, they stay up its nest and hover over its young that spread its wings to catch them and carries them along. Darating po ang oras na yung mother eagle po ay magsisimula nang i-stir up o tatanggalin po yung mga balahibo, yung mga dahon, hanggang sa ang matira po ay matutulis na lang. Tatanggalin din yung matutulis na kuko. Hanggang may makikita po sila yung, wala na po yung mga dahon, at titigil po sila na alisin yun. Doon na po yung point na unti-unti pong masasaktan yung mga insects. Tapos, ang mangyayari, no choice, kasi alam naman ng mother eagle nila, ng mother eagle na kung ano yung capacity ng kanilang mga anak. So, the point na aalisa sila dun sa pugan at ang gagawin po ng mga mother eagle po ay isasakay po sila sa likod. Tapos, lilipad sila sa mataas. Hanggang ang mother eagle po ay tataas, sa mataas, hanggang sa hanggang kaya niya. Akala ng mga eaglets, ang sarap ng buhay. Kasi sinusol sila ng kanilang ina. Pero gagawin po ng kanilang nung mother eagle, ibabaliktad sila. Tapos po yung mga eaglets, no choice, kundi lumipad. But meron pong mga eaglets na hindi po nila itinatry na iba-iba yung kanilang mga takpa. So gagawin po ng mother eagle ay sasabihin po sila, akala ng mga eaglets, nag-save sa akin. Pero gagawin po ng mother eagle, mas malakas po yung mother eagle. Mas mataas doon sa mother eagle ang ililipad. Tapos ititiwarin ulit. Hanggang sa mag-spread, hanggang sa paulit-ulit po sila. Parang tayo din po sa ating Christian life. We need to come out of our comfort zone. We need to spread our wings. Don't listen to the word, instead listen to the word of God. Na ating pong nababasa, we need to always pray. Let us always to grow on the Lord and soar higher than to all the stars that we are. Yun lang po ito, nagkakakot po sa Oo, babawi ako, anak ko.
akala ko Absuelto siya. yung Bible study, pero ang nakaprefer sa akin is prayer meeting. So, ako po ay bibigyan lamang ng short testimony. Mabaliktad na. Kasi po, kung bakit ako hindi naka-attend kaninang umaga dahil po nagkaroon po ng emergency flight yung mga amo ko. Pumunta po sila ng Australia kasi meron po hindi magandang nangyari sa aking alaga. So, sila po ay nag-rush po na pumunta doon kasi nga naging serious po yung aking alaga. And ako din po ay talagang kinakabahan kung ano na po yung nangyayari sa aking alaga kasi nga danger, sabi ng amo ko, she is in danger. Pero ayaw naman sabihin kung ano po yung nangyari. So, pero alam ko na nasa critical siya kasi ang lakas ng iyak ng amo ko, iyak ng iyak. So, yung condition niya, hindi po siya maganda, pero ayaw lang sabihin. Baka gusto po nila yung parang magkaroon sila ng private life na hindi sinasabi. Pero yun, sa endanger, nasa serious na critical. Pero nag-text siya kahapon, praise God, ng umaga, sabi niya, she's now in good condition, stable na po siya. So praise God po, sapagkat sabi niya, alam ko na hindi yun mag-ask ng prayer sa akin kung hindi danger, hindi po serious, hindi critical yung anak niya. Kasi we ask, sabi niya, ask your prayer to pray, Chrissy, sabi niya. So alam ko na ang mga Chinese, hindi sila yan mag-ask ng favor sa iyo, lalo na sa prayer, pag alam nila na hindi yung kalagayan ng sitwasyon ng member ng pamilya. So praise God, sabi siya, nag-reply ako sa amo ko, kahapon pa lang nung umiiyak ka, nag-i-intercede ako sa family mo, sa anak mo, at sa iyong pag-fly para magkaroon ka pa ng kapayapaan, sabi ko sa kanya. So, nag-thumbs up lang siya, and then kanon. So now, na siya, stable na po siya, pero sabi niya, matatagalan sila doon. Iwan ko kung ilang days, ilang linggo. Sabi niya, darating yung amo mong lalaki dyan, sabi niya, yung sister mo, maybe end of this month, sabi niya. Pero, kaya ako na-late, kaya ako hindi makalabas. Alanganin po yung aking sitwasyon. I mean, yung pagpunta, pag-attend. Pero praise God, ako po ay binibigyan din ng Panginoon ng opportunity para ako makasama. Amen. So ako po ay magbibigay ng short account po sa kasi nung na talagang prayer, itong na-prepare ko, about po ito sa prayer. So magbibigay ako po